Narito po ang News TV Quick Response Team sa Maguindanao kung saan patuloy nga ang all-out offensive ng militar laban sa mga miyembro ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters. At sa kabila o sa harap ng ginagawa nilang all-out offensive ay natunto ng militar ang isang di umano'y paggawaan ng bomba ng BIFF sa bayan ng Mama Sapano. At mamaya nga po ihatid natin sa inyo ang iba pang detalye ng balitang yan. Samantala kanina ay nakausap din natin ang ilang kaanak ng mga napas lang. Kung inyong natatandaan ay ikinukwento nitong lone survivor ng PNP Special Action Force na si PO2 Christopher Lalan na sa kanyang pagtakas noong maganap ang engkwentro dito sa Mama Sapano ay mayroon siyang ilang katao na pinagbabaril habang maimbing na natutulog. Ngayon ay lumutang ang ilan sa mga kaanak na mga biktima o mga napatay ni Lalan. At para sa kanila ay katarungan din ang panawagan nila para sa mga napatay na kaanak. At kung pagbabasehan nga daw ang Sharia law ay kung buhay ang inutang ni Lalan ay dapat buhay din ang magiging kabayaran nito. Gayunman ay umaasa sila na kumbaga ay mabibigyan din ng katarungan at ito nga pong imbestigasyon din na ginagawa ng mga otoridad dito sa pagkamatay ng kanilang kaanak sa loob mismo ng isang moske na noon ang binabanggit ni Lalan ay isang kubo. Pero yun nga po, yung kubong yun ay isang lugar na dasalan o moske para doon sa mga residente. Narito po ang pahayag nitong kamag-anak ng mga nasawi. Sharia law, kung buhay, buhay din. Kung sa amin, kung pinag-usapan sa buong Pilipinas o sa buong mundo pa yung 44, ang katarungan ng 44 na namatay doon, sana naman mabigyan din. Ganon din ang pagharap ng justisya sa paligid namin. Hindi lang one-sided lang.